Mula sa 6.8% noong Mayo, bahagyang bumaba sa 6.4% ang inflation rate o bilis sa pagmahal ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Hunyo, ayon sa Philippine Statistics Authority. Ang dahilan niyan alamin sa unang balita ni JP Soriano. Nang mamili ng pangsangkap sa birthday pansit ng kanyang apo, pansin ni Meli ang bahagyang pagmura ng mga panlahok na gulay pati manok at baboy. Barya-barya lang ang iminura pero malaking bagay na anya sa mga ordinaryong mamimili gaya niya. Kahit papano yun na less na yung pagkain nila bumaba, dadagdag na sa baon na lang ng mga bata. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, sa pangkalahatan ay bumagal ang pagmahal ng mga bilihin o inflation sa 6.4% nitong Hunyo kumpara sa 6.8% noong Mayo. Pangunahing nakabagal ng inflation ang bumagal na pagmahal ng gasto sa transportation dahil humupa ang gulo sa Middle East. Kaya kahit nagmamahal pa rin ang petrolyo, malayo na yan sa iminamahal noong panahon ng mega oil price hike. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Hunyo kumpara noong Mayo 2026 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng transport na may 12.8% inflation rate. Ito ay may 61.1% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa bansa. Bumagal din aniya ang pagmahal ng pagkain at mga inuming non-alcoholic at nasa 5.2% lang. Yung iba nga, hindi lang bumagal ang pagmahal, kundi nagmura talaga tulad ng karne ng baboy kaya negative 4.2% ang naitalang inflation. Nakatulong ang ganyan para mahatak naman ang pagsipa ng ibang gastusin tulad sa LPG na nagtala ng 35% inflation. Ang kuryente naman ay nagtala ng 12% inflation nitong Hunyo. This is the highest in close to 3 years. So yun yung isa. Yan mismo ang problema ng ilang maliliit na negosyo gaya ng salon na ito sa Quezon City na umabot sa mahigit 35,000 pesos ang electric bill. Kumpara nung nakaraan, mas mataas kami ngayon. Yung nakaraan namin nasa 30. Kumbaga tumaas siya ng 5,000. Pero yung mga kuha naman po ng mga sweldo, ganun pa rin. Ito ang unang balita, JP Soriano, GMA News.